Ang Pilipinas ay lihim na humahawak sa tadhana ng mundo. Ang hangin sa Kennedy School ng Harvard University ay tila isang tensyonadong kwerdas na handang maputol anumang oras. Noong nakaraang linggo lamang, sa isang forum na pinagsama-sama ang mahigit 400 nangungunang iskolar at mga estadista mula sa buong mundo, isang mataas na kinatawan mula sa Tsina ang mayabang na nagpapaliwanag tungkol sa lakas ng pagmamanupaktura ng kanilang dakilang bansa. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako maaaring manahimik pa. Ako ay humakbang at nagbitiw ng isang pahayag na yumanig sa buong bulwagan. Sinabi ko sa kanila na ang tunay na hegemon ng hinaharap na mundo ay hindi ang Amerika na may mga arsenal ng nuclear at hindi rin ang Tsina na may mga reserba ng rare earth at 1.4 bilyong mamamayan. Ang hegemon na iyon, sa katunayan, ay ang Pilipinas, isang bansang nagkaroon ng monopolyo sa isang uri ng yamang mas mahal pa sa langis at mas bihira kaysa sa purong ginto. Pagkarinig nito, ang delegasyon ng Tsina at ang prinsipe ng Saudi Arabia na nakaupo sa harap ay tumawa nang may hitsurang hindi makapaniwala. Ang kinatawan ng Tsina ay hayagang nangutya pa kung tungkol sa yaman, ang kapuluan na iyon nakapos sa produkto ay hindi man lang karapat-dapat na maging tagalinis ng ating sapatos. Ngunit binaliwala ko ang mangmang na pangungutya na iyon at ipinagpatuloy ang paglalahad ng mga nakakagulat na numero na dala ko. Pagkatapos marinig ang mga ito, ang mga mukhang puno ng pangungutya ay nagsimulang manigas. Ilang miyembro ng mga delegasyon ang namutla at nag-atubiling tumayo upang lumabas dahil napagtanto nilang ang buong estratehikong pananaw nila mula noon ay malapit ng durugin ng tuluyan. Ang mas nakakamangha pa ay matapos makinig, ilang mga world-class na ekonomista ang nagbigay ng isang ekstremong mungkahi. Ang seguridad ng Pilipinas sa sandaling ito ang tanging may kahulugan. Dapat silang bigyan agad ng mga blankong tseke kapalit ng katatagan ng yamang ito. Kaya ano ang yamang hawak ng Pilipinas na mas mahal pa sa langis? Bakit hindi ito magaya ng mga dambuhalang tulad ng Amerika at Tsina at bakit kailangang Pilipinas ang maging sentro nito? Alamin natin ng magkasama. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-iwan ng komento kung saan ka nanonood sa mundo at siguraduhing mag-subscribe sa channel dahil ang malalim na pagsusuri bukas tungkol sa kung paano binabago ng Pilipinas ang mundo ay isang bagay na hindi mo gustong makaligtaan. Salamat sa suporta ng lahat. Kumusta? Ako si David Wilson, dating tagapayo sa teknolohiya sa White House at kasalukuyang propesor ng ekonomiya sa Harvard University. Ngayon, narito ako hindi para magturo ng mga tuyot na teorya, kundi para magbahagi ng isang totoong kwento na naranasan ko, isang kwento na nagpahintulot sa akin na makita kung sino ang tunay na invisible giant ng mundong ito. Ito ay isang araw ng Marso nang ang simoy ng tagsibol ay nananatili pa sa mga cherry blossoms sa campus ng Harvard. Ang forum ng Kennedy School ay nagsagawa ng isang internasyonal na seminar na may temang teknolohikal na hegemonya ng hinaharap at supply chain ng yaman. Ang mga tiket ay naubos sa loob lamang ng 24 oras. Ang mga opisyal ng gobyerno at mga pinuno ng negosyo sa buong mundo ay pinuno ang mga espesyal na upuan sa likuran. Ang hangin ay nababalot ng tensyong handang sumabog. Alam ng lahat na ang diskusyon ngayon ay ang kritikal na sandali na magtatakda ng mapa ng kapangyarihan ng mundo sa susunod na 30 taon. 10 taon na ang nakalilipas. Isa lamang akong ordinaryong ekonomista, ngunit matapos makita ng sariling mata ang krisis sa pananalapi noong 2008 at ang mga sumunod na komprontasyon ng mga dambuhalang bansa, nagkaroon ako ng isang nakakagulat na kaliwanagan. Ang tunay na hegemonya ng ika-21 siglo ay hindi nagmumula sa lakas ng militar o purong GDP, kundi mula sa ganap na kontrol sa mga invisible na core technology. Lalo na nang mapagtanto ko kung gaano kalalim ang pagdepende ng mundo sa mga biological supermaterials, ang puso ng modernong sibilisasyon, at kung gaano kawalang malay ang mundo tungkol sa humahawak nito sa likod ng Pilipinas. Binago ko ng tuluyan ang direksyon ng aking pananaliksik. Nang imbitahan ako sa event na ito, nakatayo ako sa likod ng entablado, tumingin sa salamin at nakita ang aking mukhang medyo namumutla, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig. Alam kong ang sasabihin ko ay makakasakit sa mga kinatawan ng dalawang superpower na naririto, ngunit dapat kong sabihin ang katotohanan dahil ang bago kong libro, The Invisible Resource War,
ay nagdulot ng mas malalaking alon ng debate kaysa sa inaasahan sa mga policymakers. Kaya narito ako, handang patunayan ang Pilipinas sa harap ng pinakamahuhusay na utak sa mundo. Huminga ako ng malalim at naglakad patungo sa lecture hall. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa akin. Sa harap na hanay ay may 4 na malalaking iskolar. Hindi lang sila mga iskolar, kundi mga taong nagtatakda ng patakaran sa teknolohiya ng kanilang mga bansa. Mula kanan pa kaliwa, sila ay si Profesor Wang Qiang ng China, ang namamahala sa bagong materyales sa planong Made in China 2025, isang tipikal na hawk. Sa tabi niya ay si Prinsipe Mohammed Anfat ng Saudi Arabia, ang punong arkitekto ng Vision 2030, isang estratehiya ng langis na bumawaldas ng pera na parang basura. Kasama rin nila si Professor Klaus Müller ng Germany at Professor Yamada ng Japan. Ang matatalim na mata ni Professor Wang Qiang ay tumusok sa akin siya ang direktang humaharap sa mga teknolohikal na sanksyon ng Amerika. Sa kanyang karanasan mula nang siya ay mataas na opisyal ng isang state-owned tech conglomerate, siya ay isang napakahirap na kalaban. Nakita ko ang ngisi niya na puno ng kalkulasyon at poot, na tila gustong sabihin, ano naman ang magagawa ng maliit na Pilipinas? Ang Prinsipe Anfat na nakaupo sa tabi niya ay may eleganteng hitsura at regal na tindig na nagpapamalas ng kumpiyansa ng pinakamalaking imperyo ng langis sa mundo. Ang mga mata niya sa akin ay malinaw na nagtatanong, ano ba talaga ang gustong sabihin ng Amerikanong ito? Mayroon pa bang mas makakapagkontrol sa mundo kaysa sa langis? Humakbang ako sa podium, ang aking mga paa ay mabigat. 400 pares ng mga mata ang nakatitig sa akin. Ang puso ko ay bumibilis, halo na kaba at pananabik. Ngunit ang tiwala sa 3 taon kong pananaliksik tungkol sa Pilipinas ang nag-angat sa akin. Tumingin ako sa mga kinatawan ng mga dakilang bansa na nagmamayabang doon. Ang aking palad na humahawak sa mikropono ay pinagpapawisan, ngunit alam ko na kapag ipinakita ko ang mga numerong iyon, ang kanilang kayabangan ay magiging takot. Huminga ako ng malalim at sinimula ng aking tadhana na talumpati. Mga Ginoo at ginang, iniisip ninyo ngayon na ang mundo ay pinapatakbo ng Wall Street o ng Zhongnanhai, ngunit sa katotohanan, ang daluyan ng dugo ng mundo ay nasa kamay ng isang kapuluan na may 100 milyong tao lamang, kapos sa likas na yaman, ngunit nagtataglay ng pinakamatalinong utak at pinakamatibay na kaluluwa sa mundo. Ang una kong pangungusap ang nagpatahimik sa buong lecture hall. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang mga mata ng mga iskolar sa harap ay naging mas matalas. Ang malaking screen sa likod ko ay nagpakita ng unang slide. Hindi ito isang ordinaryong economic chart, kundi isang pulang linya ng buhay na nakatayo ng nakakangalay na nagpapakita ng market share ng pundasyong biological supermaterials sa buong mundo mula 2000 hanggang 2025. Ipinapakita ng chart na sa larangan ng produksyon ng core materials, ang market share ng isang misteryosong rehiyon ay lumago ng tuwid mula sa humigit kumulang 55% noong 2000 patungo sa nakakapangibabaw na 85% noong 2025. Ang curve na ito ay parang isang matalim na espada na tumagos sa kabuuang market share ng lahat ng ibang bansa. Itinuro ko ang chart, ang boses ko ay mababa at matigas. Mga Ginoo, tingnan ninyo. Ipinapakita ng chart na ito na ang misteryosong kapangyarihan na ito ay naging hindi na mapapalitan sa global tech market. Ang kanilang teknolohiya ay hindi lamang nagpapatakbo ng mga smartphone o laptop sa inyong mga bulsa, kundi sumasakal din sa lalamunan ng mga electric vehicle, AI, cloud computing, at maging sa hinaharap ng quantum computing. Ang mas nakakamangha ay sa gitna ng pag-uga ng stock market sa mundo noong 2024, nang ang stock ng Tsina at Hong Kong ay nawalan ng bilyon-bilyong dolyar. Ang stock index ng rehiyong ito ay lumampas sa makasaysayang milestone at gumawa ng bagong tuktok. Hindi lamang ito isang himala sa ekonomiya, ito ay ang pinakamalakas na sampal sa retorika ng paghina ng mga dambuhalang bansa. Sinadya kong hindi sabihin ang pangalan, ngunit nakita ko ang mga bulungan sa ilalim ng entablado na lalong lumalakas. Lumipat ako sa susunod na slide. Ang mga numero ng paghahambing ay mas konkreto at malupit. Market share ng quantum core materials noong 2025. Misteryosong isla, Pilipinas, 92%. Korea, Amerika, China, Europe, 0%. Nang makita ang numerong ito, ang unang hindi nakapagpigil ay si Profesor Wang Qiang mula sa China. Pinandilatan niya ako. Nakakunot ang noo.
at ang ballpen sa kanyang kamay ay kumakatok sa mesa na naglalabas ng tunog ng kawalan ng pasensya. Hindi na naghintay na magtaas ng kamay, pinutol niya ako sa isang mapanghamon at mayabang na tono. Professor Wilson, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ang chart na ito ay nakakasakit sa mata. Una, dapat kong itama ang iyong paggamit ng salita. Ang rehiyong ipinapakita mo, kung ang tinutukoy mo ay ang Pilipinas, hindi ito isang bansa sa isang internasyonal na akademikong forum. Ipinapahayag ko ang aking malalim na pagsisisi sa iyong implikasyon. Isa pa, nagsasalita ka na parang banal. Ibig mo bang sabihin ay kinikilala mo ang kontribusyon ng teknolohiya ng Amerika sa isang pagawaan lamang? Ang tanong ni Professor Wang Qiang ay puno ng mentalidad ng isang celestial empire. Malinaw niyang nahulaan ang sagot ngunit sinusubukan pa rin ako habang gumagamit ng politikal na wika upang maliitin ang katotohanan tungkol sa teknolohiya. Ilang mahinang tawanan ang narinig mula sa mga manonood, isang pilit na pagsuporta sa malakas. Ngumiti ako at umiling. Hindi pa ito ang oras para ipakita ang lahat. Gusto kong pukawin ang kuryosidad ng mga manonood hanggang sa sagad at mas gusto kong mapahiya si Professor Wang Qiang sa harap ng mga susunod na numero. Professor Wang, huwag kang magpadalos-dalos. Pansamantala, tatawagin ko itong Region X. Ngunit bibigyan kita ng pahiwatig. Ang Region X na ito, bagamat ang sukat ng lupain ay hindi kapantay ng isang probinsya ng Tsina at ang populasyon ay hindi kapantay ng Shanghai, ay nakamit ang isang teknolohikal na tagumpay na kahit ang isang superpower na may sistemang national team na nagbuhos ng daan-daang bilyong yuan sa mga investment fund ay hindi magaya. Pagkatapos ng pangungusap na ito, isang malinaw na kaguluhan ang kumalat sa mga manonood. Sa isang internasyonal na seminar sa Harvard, ang direktang paghahambing sa kabiguan ng isang superpower sa tagumpay ng isang maliit na bansa ay isa ng matinding panunuya. Ang hitsura ng mga nangungunang iskolar ay lalong naging tensyonado. Si Professor Müller ng Germany ay inayos ang kanyang salamin at nagsimulang magsulat ng mabilis sa kanyang tablet, habang si Professor Yamada ng Japan ay malalim na nakatingin sa pulang curve. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga at kawalan ng pagtanggap. Pinindot ko ang remote at lumipat sa susunod na slide. Ang screen ay nagpakita ng mas konkreto pang numero at ito rin ang unang regalo ko para kay Professor Wang Qiang. Pagsusuri sa global dependency sa mga industriya ng core materials 2023-2024, mangyaring tingnan ang mga numero sa software para sa chip design. Totoong nangunguna ang Amerika, ngunit sa kakayahang gawing aktwal na produkto ang mga blueprint, lalo na sa rate ng finished products, yield rate, ang Region X na ito ang may ganap na monopolyo. Kahit sa mata ng godfather of AI chips na si Jensen Huang ng Nvidia, ito ang sentro ng global AI revolution. Sa puntong ito, nagsalita ulit si Professor Wang Qiang. Ang kanyang boses ay malinaw na nahulaan na, ngunit may halong galit dahil sa pagkapahiya. Professor, wag mo nang itago. Sabihin mo ng diretsyo. Ibig mo bang sabihin ay ang Pilipinas, isang lugar na nabubuhay lang sa pag-assemble para sa iba? Tinitingala mo sila bilang may hawak ng hegemoniya sa mundo? Hindi ba ito napakatawa? Ang bulwagan ay nagsimulang magkagulo ng matindi. Sa panig ng Tsina, ang mga miyembro ay nagpapalitan ng tingin, tila handang umalis para magprotesta. Ang delegasyon ng Arab ay nakakunot ang noo, malinaw na hindi naniniwala na ang isang lugar na walang langis ay maaaring magkaroon ng ganito kalaking kakayahan. Tumango ako, binawi ang aking ngiti, tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Professor Wang Qiang at sinabi ng malinaw ang bawat salita. Oo, Professor Wang, tama ang iyong hula. Ang lupain na may pinakamabilis na rate ng paglago, pinakamalaking market share, at humahawak sa hinaharap ng sangkatauhan ay ang Pilipinas, isang bansa na may 100 milyong tao na responsable sa higit 85% ng produksyon ng biological supermaterials sa mundo. Sa mga pinaka-advanced na proseso, pinapanatili nila ang isang antas na walang kalaban. Hindi ba ito mas nakakatakot kaysa sa pagkakaroon ng langis? Isang hindi inaasahang reaksyon ang nangyari. Ang hitsura ni Professor Wang Qiang ay nanigas. Ang mapanuyang ngiti sa kanyang labi ay nag-freeze at naging isang hindi mailarawang galit. Si Prinsipe Anfat ng Saudi Arabia naman ay hayagang nagpakita ng pagkadismaya. Ang gintong bolpen sa kanyang kamay ay malakas na pumukpok sa mesa. Mga bulungan ang narinig mula sa likuran. Bakit Pilipinas? Ang Amerika ay may intel,
Ang China ay may Huawei at SMIC, hindi ba? Ang mga sumusuporta sa mga dakilang bansa ay hindi matanggap na ang isang maliit na bansa sa gilid ng mapa ang sumasakop sa sentro ng entablado. Biglang nagtaas ng kamay si Prinsipe Anfat. Ang kanyang mukha ay nababalot ng ulap ng pagdududa. Ang tono ay may likas na kayabangan ng malalaking bansa. Professor Wilson, sinabi mong mahusay ang teknolohiya ng Pilipinas, mukhang masyadong bias. Sa katotohanan, hindi ba mas mahalaga ang isang superpower gaya ng Amerika o Tsina sa labanan para sa teknolohikal na hegemoniya? Bukod pa rito, ang paggamit lamang ng mga estatistika para husgahan ang teknolohikal na kakayahan ay hindi ba masyadong simple? Kalmado akong sumagot, ngunit sa aking loob ay handa na ako sa mga hamong ito. Tumingin ako sa mayamang prinsipe at sinabi ng mabagal, "Mahal na Prinsipe Anfat, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ngunit sa likod ng mga numero ay isang antas ng teknikal na kasanayan na hindi mo mabibili ng pera. Bagamat ang Amerika ang may hawak ng disenyo at kagamitan sa paggawa ng blueprint tungo sa aktwal na produkto na may mataas na yield rate, ang Pilipinas ay may nakakapangibabaw na kapangyarihan. Halimbawa, sa proseso ng synthesis ng materyales na mas mababa sa 3 nanometers, ang rate ng tagumpay ng mga research institute sa Pilipinas ay halos perpekto, habang ang mga kakumpetensya ay palpak. Hindi ito swerte, ito ay ang diwa ng artisan na naipon sa loob ng ilang dekada na lumikha ng isang teknolohikal na kanal na hindi malalampasan. Sa puntong ito, ang kinatawan ng Japan, si Professor Yamada, na tahimik mula pa noong simula, ay mahinahong nagtanong, "Kaya, Professor, bakit mo partikular na binibigyang pansin ang Pilipinas? Bukod sa teknolohiya, mayroon bang mas malalim na dahilan?" Ngumiti ako ng may ginhawa. "Oo, Professor Yamada, ito ang sentro ng usapan natin ngayon. Ang espesyal na posisyon ng Pilipinas ay hindi aksidente ng teknolohiya, kundi nagmumula sa isang kawili-wiling pattern na may kaugnayan sa yaman. Ngunit alam kong ang mga ilalahad ko ay magpapainit lalo sa hangin sa bulwagan." Pinindot ko ang remote. Ang screen ay nagpakita ng listahan ng mga yaman na pinakakinokonsumo sa mundo. Unang pwesto ang tubig, nakakagulat, pangalawa ang buhangin. Ang langis ay pang-apat lamang. Itinuro ko ang screen. Madalas nating ituring ang langis bilang estratehikong yaman, ngunit sa katotohanan, kung walang buhangin, ang modernong sibilisasyon ay guguho. Konstruksyon, paggawa ng salamin, at pinakamahalaga, silicon. Ang buhangin ay pundasyong kailangan ng modernong lipunan. Ngunit ang tinutukoy ko ay hindi ordinaryong buhangin, kundi ang bagay na ginawang ginto. Si Professor Wang Qiang ng China ay halos matawa at pinutol ako. "Professor Wilson, kung ang pag-uusapan mo ay buhangin, lalo kang nagkamali ng target. Ang Saudi Arabia ay may malawak na disyerto. Kami sa China ay may disyerto ng taklamakan at saganang rare earth. Bakit biglang binanggit ang buhangin? Hindi ba ito mura at matatagpuan kahit saan? Kung ito ang lihim na sandata ng Pilipinas, napakatawa." Tuwang-tuwa ako dahil ang tanong niya ang mismong gusto kong pagdaluyan. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking boses ay naging mababa at misteryoso. "Professor Wang, iyan ang dahilan kung bakit ang Tsina ay nagbuhos ng daan-daang bilyong dolyar at hindi pa rin makagawa ng high-end chips. Ang puso ng semiconductor industry, ang silicon crystal, ay nagsisimula nga sa buhangin o mas tamang sabihin, sa silicon dioxide. Ngunit hindi lahat ng buhangin ay magagamit sa semiconductor industry. Para makagawa ng silicon wafer, kailangan ng isang kristal na may 100% purity. Ito ay napakabihira sa kalikasan at sa teknolohiya ay mas mahirap pa kaysa sa umakyat sa langit. Sa puntong ito, ang Prinsipe Anfat ay namangha at sumingit. "Sandali, ang aming Saudi Arabia ay may hindi mabilang na disyerto at buhangin. Sinasabi mo bang hindi sila magagamit sa semiconductor?" Sa wakas, dumating na ang inaasahan kong tanong. Ngumiti ako at lumipat sa susunod na slide. Ang screen ay nagpakita ng microscopic na larawan ng mga butil ng buhangin. Sa kaliwa ay buhangin sa disyerto na bilog ang mga butil. Sa kanan ay high-purity quartz sand na matatalim ang mga gilid. "Mahal na Prinsipe Anfat, sayang, ang buhangin sa disyerto dahil sa epekto ng hangin, ang mga butil ay masyadong bilog at naglalaman ng maraming alkali at dumi. Huwag nang pag-usapan ng chip, kahit panggawa ng bahay, ay hindi aabot sa standard. Ang semiconductor manufacturing ay nangangailangan ng quartz sand na may espesyal na istruktura at napakataas na purity,
at kailangan ng teknik ng pagpino na parang kamay ng Diyos. Agad na nagbago ang hangin sa bulwagan ng pino. Isang maliit na bulungan ang kumalat sa mga iskolar, lalo na sa delegasyon ng Arab na nagsimulang mag-usap ng mabilis sa wikang Arab. Iyon ang mga mata ng mga taong nagsisimulang pagdugtungin ang mga piraso sa kanilang isip. Si Professor Müller ng Germany ay maingat na nagtanong, kaya ang ibig mong sabihin, may kinalaman ito sa Pilipinas? Bakit ang mga pang-industriyang dambuhala tulad ng Germany o Switzerland ay hindi naging hegemoniya sa semiconductor? Iyan ang tanong na gusto kong sagutin. Pinindot ko ang remote. Ang screen ay nagpakita ng maringal na mapa ng topografiya ng Pilipinas na may matatayog na kabundukan na tumatakbo sa haba ng bansa. Itinuro ko ang berdeng kabundukan. Professor Müller, ito ang long circuit o long vein ng Pilipinas. Hindi binigyan ng Diyos ang Pilipinas ng langis, ngunit binigyan sila ng isang geological at hydrological na kapaligiran na kakaiba sa buong mundo. Ang mga kabundukan ng Pilipinas ay hindi lamang nagbibigay ng sobrang dalisay na tubig na may mababang mineral content ang banal na tubig na kailangan para linisin ang mga wafers, kundi mas mahalaga pa, ang mga Pilipino ay nagtataglay ng isang uri ng alchemy para palakasin ang mga limitadong yamang iyon sa pinakamataas na antas. Ang mundo ay may buhangin, ngunit tanging ang Pilipinas lamang ang nakakaalam kung paano lagyan ng kaluluwa ang buhangin. Ang hitsura ni Profesor Wang Qiang ay lalong naging inis. Malinaw na hindi siya masaya na itinaas ko ang Pilipinas sa gayong posisyon. Inihagis niya ang kanyang ballpen sa mesa at gumamit ng matalim na tono na puno ng amoy ng pulbura. Professor Wilson, kahit pintura mo pa ng ginto ang Pilipinas, mayroong isang nakamamatay na katotohanan na hindi mo matatakasan. Ang Pilipinas mismo ay hindi gumagawa ng high-purity quartz sand para sa semiconductor. Sa aking alam, higit 85% ng mataas na kalidad na quartz sand sa buong mundo ay galing sa Spruce Pine Mine sa North Carolina, USA. Kung walang bato mula sa Amerika, ang TSMC sa Taiwan ay kailangang huminto sa produksyon bukas. Hindi ba ito patunay na ang Taiwan o Pilipinas na binabanggit mo ay alipin lamang ng Amerika? Inasahan ko na gagamitin niya ang puntong ito para umatake. Ito ay pamilyar na lohika ng mga iskolar ng Tsina, ang pagkakaroon ng hilaw na materyales ay katumbas ng pagkakaroon ng lahat, ngunit naghanda ako ng isang numero na hindi niya mapabubulaanan. Kalmado akong sumagot, Professor Wang, tama ka. Ang Pilipinas ay hindi 100% independent sa quartz ore. Sa katunayan, ang kontrol sa hilaw na materyales ay nasa kamay pa rin ng Amerika. Ngunit ang gusto kong sabihin ay isang mas pangunahing katotohanang pang-ekonomiya. Pinindot ko ang remote. Ang screen ay nagpakita ng tatlong pamagat na nagpapakita ng ebolusyon ng Pilipinas mula sa sweat economy tungo sa intellectual hegemony. Unang yugto, konstruksyon at mekanika. Panahon kung kailan ginamit ng mga Pilipino ang buhangin at graba para magtayo ng mga highway at bakal na pabrika. Pangalawang yugto, paggising ng precision manufacturing. Nagsimulang masterin ng Pilipinas ang teknik ng paggawa ng mga ordinaryong materyales tungo sa mga produktong may mataas na value. 3. Pangatlong yugto, semiconductor hegemony. Paggawa ng ginto mula sa bato, ang paggawa ng imported na quartz ore tungo sa mga chip para sa hinaharap ng sangkatauhan. Tumingin ako kay Professor Wang Qiang ng matatag. Professor, bagamat ang raw ore ay nasa Amerika, ang teknolohiya ng paggawa ng bato tungo sa utak ay nasa Pilipinas. Sa loob ng ilang dekada, ang naipon ng Pilipinas ay hindi lamang yaman, kundi ang malalim na pag-unawa sa mga katangian ng materyales. Ang mga inhinyerong Pilipino ay parang mga modernong alchemist. Alam nila kung paano i-arrange ang mga atomo. Ito ay isang antas na kahit ang mga Amerikano, bagamat may hawak ng mga minahan, ay hindi magawa. Sa puntong ito, sumingit ang Prinsipe Anfat ng Saudi Arabia ng may pagkadismaya. Kaya, sa huli, ang Pilipinas ay nakadepende pa rin sa mineral ng Amerika. Isa lamang silang high-level contractor ng Amerika, hindi ba? Parang kami na nagbabayad ng mga construction worker. Bilang isang bansa na may yaman, ang Saudi Arabia na may langis o ang Tsina na may rare earth ay malinaw na mas aktibo at paborable. Kapag pinutol namin ang supply, ano ang matitira sa Pilipinas? Ito ay isang tipikal na kaisipan ng resource curse. Ngumiti ako, nagpasya na gamitin ang pinaka-visual na numero para durugin ang kanyang ilusyon. Mahal na Prinsipe Anfat, sinabi mong kontraktor lang ang Pilipinas.
kaya hayaan mong ipakita ko ang isang kawili-wiling istatistika. Ang screen ay nagpakita ng isang nakakagulat na scale of value. Tingnan ninyo ito. Ang 1 kilogram ng high-purity quartz sand kapag minina ay nagkakahalaga ng ilang dolyar. Kapag ito ay dinala sa Pilipinas, dumaan sa proseso ng pagpino, paghila ng kristal at pagputol sa mga wafer, ang halaga nito ay tumaas ng daan-daang beses. At kapag ito ay dumaan sa libu-libong yugto sa clean room ng isang kumpanyang Pilipino at naging 3 nanometer chip, ang halaga ng 1 kilogram ng materyales na ito ay maaaring umabot sa 200 dolyar. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang Pilipinas ay lumikha ng value added na mahigit 10 milyong beses. Mahal na prinsipe, itatanong ko, mayroon bang negosyo ng langis sa mundo na makakapagbigay ng 10 milyong beses na kita? Hindi ito pag-assemble. Ito ay ang paglalagay ng kaluluwa sa materyales. Ang buhangin ay walang pakiramdam, ngunit sa kamay ng mga Pilipino, ito ay nagiging mga bagay na marunong mag-isip. Ang mga salitang ito ay parang bombang sumabog sa bulwagan. Ang mga pagkamangha ay narinig. Ang ilang manonood ay nagsimulang maglista ng mabilis. Ang mga kinatawan ng Amerika ay nagtinginan. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng kahulugan. Napagtanto nila na bagamat ang Amerika ang may minahan, ang Midas touch ay tunay na nasa Pilipinas. Si Professor Mueller ng Germany ay malalim na nagtanong, kaya ito ay humahantong sa mas malalim na tanong, bakit Pilipinas? Bakit hindi ang ibang bansa na mas mayaman sa yaman? Dahil ba lang sa mahusay ang teknik? Sa likod nito, sigurado akong may lohika na napalampas natin. Tuwang-tuwa ako sa tanong na ito ang sentro ng gusto kong talakayin at ang pinakakahangahangang bagay tungkol sa Pilipinas. Professor Mueller, tinamaan mo ang sentro. Higit pa sa yaman mismo, ang mahalaga ay ang saloobin sa yaman. Ang Pilipinas ay walang malawak na lupain, walang katapusang mineral. Iyon ang nagtulak sa kanila na bumuo ng diwa ng survival sa gitna ng matinding sitwasyon, ang diwa ng diskarte. Sa Pilipinas, mula sa mga mahihirap na panahon ng nakaraan, bawat butil ng buhangin at patak ng tubig ay itinuturing na kayamanan. Ang mga inhinyerong Pilipino ay hindi nag-aaksaya ng yaman, sila ay nagtitipid. Lumipat ako sa susunod na chart na nagpapakita ng ugnayan ng pamumuhunan sa edukasyon at teknolohikal na pag-unlad ng Pilipinas. At ang Pilipinas ay nagtataglay ng isa pang yaman na mas mahal pa sa langis at hindi mauubos ang tao. Tingnan ang chart na ito. Ang proporsyon ng mga estudyanteng nakapagtapos ng STEM at ang density ng R&D engineers sa populasyon ng Pilipinas ang nangunguna sa mundo. Hindi ito nakamit sa pamamagitan ng pagbebenta ng yaman, kundi dahil sa mga magulang na Pilipino na nagtitiis at nagpapahalaga sa edukasyon mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ito ang tunay na national core, ang tunay na long circuit ng Pilipinas. Si Professor Wang Qiang ng Tsina ay hindi na napigilan ang sarili. Ang tao, sa huli, kung walang materyales, ano ang silbi? At tinatawag mong bansa ang Pilipinas? Dapat kong idiin ulit, ang Taiwan ay bahagi ng Tsina, pasensya, ang tinutukoy ay Pilipinas. Tsina kami, mayroon kaming malawak na domestic market, pundasyon ng produksyon at kumpletong supply chain ng rare earth. Ito ay bentahe na hindi kailanman mapapantayan ng Pilipinas. Kapag gusto namin anumang oras ay maaari naming sakalin sila. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Nagpasya na ilabas ang huling dagok para sa mayabang na kinatawan ng dambuhalang bansa. Professor Wang, nabanggit mo ang rare earth. Iyan ay isang napakagandang halimbawa. Pinapatunayan nito na ang pagmamay-ari ng yaman ay hindi katumbas ng pagmamay-ari ng competitiveness. Tingnan ang datos. Bagamat kontrolado ng Tsina ang 60% ng produksyon ng rare earth sa mundo, sa merkado ng high-end tech products na gumagamit ng rare earth, ang market share ng Tsina ay wala pang 20%. Sa kabaligtaran, ang Pilipinas, kahit halos hindi nagpo-produce ng rare earth, ang humahawak sa daluyan ng mundo sa mga high-end application. Ano ang sinasabi nito? Sinasabi nito na ang Tsina ay isang kargador lamang, habang ang Pilipinas ang tunay na arkitekto. Ang hitsura ni Professor Wang Qiang ay agad na namutla. Ang kanyang labi ay nanginginig malinaw na hindi niya mapabubulaanan ang malupit na katotohanan ito. Binuksan niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit hindi ko siya hinayaang makahinga. Inatake ko ng sunod-sunod. Hindi lang iyon, kahit may parehong kagamitan at materyales, ang resulta ay magkaiba.
Ayon sa pinakabagong datos noong 2024, nang parehong gumagamit ng EUV lithography machine mula sa ASML, ang yield rate ng isang kumpanyang Pilipino ay mas mataas ng 25% kaysa sa top foundry ng Tsina. Ang 25% na agwat na ito ang pagkakaiba ng tubo at pagkalugi, ang pagkakaiba ng excellence at slogan. Hindi ito bagay na mababayaran sa pagbato ng pera. Sa puntong ito ang puso ko ay lalong bumibilis. Alam kong ang susunod na paksa ay mas sensitibo na maaaring magalit sa lahat ng delegasyon ng malalaking bansa na naririto. Pinindot ko ang remote. Ang screen ay nagpakita ng isang nakababahalang pamagat, Weaponization of Resources, the True Defense of the Shield. Sa kasaysayan, ang langis ay ginamit bilang sandata ng politikal na blackmail. Ang oil crisis noong 1973 ay isang duguang aral. Kaya sa digital era na ito, ang chip, isang simbolo ng Pilipinas, ay maaari bang maging sandata? Si Profesor Wang Qiang ng China ay biglang tumayo. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may malinaw na banta. Professor Wilson, iyan ay Cold War mentality. Kung sasabihin mong ang Pilipinas ay maaaring gumamit ng teknolohiya para takutin ang mundo, masyado kang inosente. Gaya ng sinabi ni Prinsipe Anfat, ang Arab ay may disyerto, ang Tsina ay may malawak na disyerto ng taklamakan. Hanggat may buhangin, sa kalaunan ay gagawa rin kami ng chip. Kung sasabihin mong magaling ang teknolohiya ng Pilipinas, bibilhin namin ito o maaari kaming gumamit ng ibang paraan para makuha ito. Ang implikasyon sa kanyang salita, alam ng lahat, ay isang lantad na pagbabanta ng lakas. Ang Prinsipe Anfat ng Arab ay nakisawsaw sa mapanuyang tono. Tama, ang buhangin ay nasa lahat ng dako. Hanggat may pera at oras, hindi ako naniniwala na may teknolohiya na hindi namin mabibili. Kahit maubos ang langis, mayroon pa rin kaming walang katapusang disyerto. Ang Pilipinas ay gustong gumamit ng kaunting bentahe para ikidnap ang mundo, masyado nilang tinataasan ang tingin sa sarili. Ang hamon ay nagpatuloy. Ang mga bulungan sa madla ay lumakas. Ang ilang neutral na scholar ay tumango. Tila sumasang-ayon sa pananaw ni Wang at Anfat na ang kalooban ng mga dakilang bansa ang siyang dudurog sa lahat. Ang aking likod ay nagsimulang pagpawisan ng malamig. Ang atakihin ng mga nangungunang iskolar sa mundo ng sabay-sabay ay ang pinakamalaking krisis sa aking karera. Ngunit naghanda na ako. Huminga ako ng malalim at kumuha ng maliit na kahon sa ilalim ng podium. Mga Ginoo, alam kong hindi kayo kumbinsido. Iniisip ninyo na ang buhangin ay buhangin lang. Ngunit tingnan ninyo ito. Pinindot ko ang remote. Ang screen ay nagpakita ng dalawang larawan na inihambing sa ilalim ng high-power microscope kasama ang isang materials analysis report mula sa MIT. Ito ay pagsusuri na ipinagawa ko sa laboratorio ng MIT. Sa kaliwa ay buhangin mula sa disyerto ng Arab at hilagang kanlurang Tsina. Sa kanan ay electronic sand na dumaan sa espesyal na teknolohiya ng Pilipinas. Tumingin ako kay Prinsipe Anfat, ang boses ay naging seryoso. Mahal na Prinsipe, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na ang buhangin sa disyerto ninyo ay lason para sa semiconductor industry. Dahil sa matagal na weathering, ang mga butil ay masyadong bilog at naglalaman ng maraming iron salts at dumi. Kung ipapasok ang buhangin na ito sa furnace, kahit isang butil lang, ang buong produksyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ay agad na masisira o sasabog pa nga. Tumingin ako kay Profesor Wang Qiang. Ang buhangin ng Tsina, kahit marami ang produksyon, ang purity ay malayo sa 100% na kinakailangan. Para maabot ang purity na ito, kailangan ng napakasalimuot na proseso, hindi lang ito chemical reaction, kundi isang sining. Sa ngayon, ang mga susi na impormasyon para gawing ginto ang bato ay nasa kamay ng Pilipinas at ng kanilang mga alyado. Huminto ako. Ginamit ang tono ng isang nagwawagi. Hindi ito usapin kung sino ang may buhangin, kundi kung sino ang may Midas touch. Kayong lahat ay may hawak na walang silbing alikabok, habang ang Pilipinas ay may hawak na susi sa hinaharap. Si Professor Müller ng Germany ay inayos ang salamin at matalas na nagtanong, kung ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi na mapapalitan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa ganap na kinikilala ng internasyonal na komunidad ang kanilang posisyon? Profesor, ang iyong teorya ay mahusay, ngunit sa harap ng malupit na geopolitical reality, ang teknolohiya ba ay tunay na magiging talisman? Ang tanong ni Müller ay parang karayom na tumusok sa balat ng diskusyon. Itinuturo ang pinakamasakit na sugat ng Pilipinas, ang posisyong internasyonal.
Ang hangin sa bulwagan ay lalong bumigat. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga, naghihintay sa aking sagot. Hindi lamang ito tanong na akademiko, kundi isang pagtatanong sa hustisya at konsensya. Ang tanong ni Mueller ay parang malaking martilyo na nagbasag sa formal na maskara ng diskusyon. Ang hangin ay naging mas puot, ang mga mapanghusgang mata ay nakatitig sa akin. Ang aking likod ay nakaramdam ng lamig, ngunit alam ko na hindi ako dapat umatras. Professor Mueller, ito ay isang napakatalas at praktikal na tanong. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo at inayos ang aking paghinga. Tama ka, sa upuan ng United Nations, ang Pilipinas ay tila invisible, ngunit sa mapa ng Global Economic Operation, ang Pilipinas ay isang higante na naroroon sa lahat ng dako. Tinanong mo kung ang teknolohiya ba ay magiging talisman. Hayaan ninyong magbigay ako ng halimbawa ng isang sand war na tunay na nangyari sa kasaysayan. Pinindot ko ang remote. Ang screen ay nagpakita ng mga larawan ng land reclamation ng Singapore at isang price chart. Iniisip ng mga tao na ang buhangin ay walang katapusan, ngunit noong 2007, nang ipagbawal ng Indonesia ang pag-export ng buhangin sa Singapore para protektahan ang kalikasan, ano ang nangyari? Ang gastos sa konstruksyon ng Singapore ay agad na tumaas. Ang presyo ng buhangin mula 25 SGD bawat cubic meter ay naging 60 SGD at banta pa sa plano ng sentrong pinansyal. Iyon ay ordinaryong construction sand pa lamang, ngunit sapat na para sakali ng isang maunlad na bansa. Huminto ako ng sandali at tiningnan ang buong bulwagan. Ang boses ko ay naging mahigpit, kaya mga Ginoo, subukan ninyong isipin kung bukas ay i-block ang South China Sea o magpasya ang Pilipinas na limitahan ang export ng technology sand, ibig sabihin chips, ano ang mangyayari sa mundo. Hindi ito usapin ng pagdoble ng presyo, kundi isang mapanirang sakuna na magpapawala ng $2 trilyong sa GDP ng mundo agad-agad. Hindi ito hula ko. Ito ay risk assessment report ng Bloomberg. Kung ikukumpara sa shock na ito, ang oil crisis ay isang maliit na gasgas lamang. Tumingin ako kay Prinsipe Anfat. Mahal na Prinsipe, ang export ng high-tech sector ng Pilipinas ay lumalagpas sa $180 bilyong kada taon. Ang numero ay maaaring hindi kapantay ng export ng langis ng inyong bansa, ngunit pansinin ninyo ang leverage effect. Kung walang langis, maaari tayong magbisikleta o gumamit ng solar energy. Ngunit kung walang advanced chips ng Pilipinas, ang inyong oil rig ay hindi gagana, ang transaction server ng Ford ay babagsak, at kahit ang mga modernong medikal na kagamitan ay magiging bakal na kalawanging bakal. Hindi kontrolado ng Pilipinas ang isang uri ng enerhiya. Sila ang central nervous system ng modernong lipunan. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng banayad na pagbabago sa hangin ng bulwagan. Ang mga opisyal na dating nanonood lang ay nagsimulang mamutla. Napagtanto nila na ang tadhana ng kanilang bansa ay tunay na nakadepende sa desisyon ng malayo, maliit na isla. Gayunpaman, si Professor Wang Qiang ng Tsina ay malinaw na hindi susuko. Tumawa siya ng malamig. Sa huli, pagkatapos ng mahabang paligoy-ligoy, pinuuri mo pa rin ang Pilipinas bilang tagapagligtas. Ngunit Professor Wilson, tila sinasadya mong kalimutan ang elepante sa loob ng kwarto ang Estados Unidos. Ang Pilipinas ay ginagawa ang mga iyon dahil pinapayagan sila ng Amerika. Ang quartz ore ay pag-aari ng Amerika. Ang core technology ng semiconductor equipment ay mula sa Amerika, kahit ang EUV lithography machine ay ginawa ng ASML ng Netherlands gamit ang teknolohiya ng Amerika. Sa huli, ang Pilipinas ay isa lamang high-end assembly line sa loob ng teknolohikal na sistema ng West. Kung bukas ay putulin ng Amerika ang supply chain, o kami sa Tsina ay gumawa ng marahas na hakbang, ang shield ng Pilipinas ay agad na magiging papel. Ang pangungusap na ito ay parang matalim na kutsilyo na tumusok sa kahinaan ng teknolohikal na autonomiya ng Pilipinas. Ang Prinsipe Anfat ay muling nakahanap ng kumpiyansa at nakisawsaw. Tama, kung ang source ay maputol, ang downstream technology ay walang silbi, parang kung walang krudo, ang oil refinery ay magiging guhulang. Profesor, dapat mong aminin na estratehikong paraan, ang Pilipinas ay napaka-vulnerable. Ang bulwagan ay muling bumagsak sa bulungan. Kahit si Professor Mueller ng Germany ay tumango ng may pag-aalala. Tama, kung ang supply chain ay sakalin, ano ang trump card ng Pilipinas? Professor Wilson, ang argumento mo rito ay tila kulang sa kredibilidad. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presyur na hindi ko pa naranasan.
Ang puso ko ay tumitibok ng malakas, na tila naririnig ko ang daloy ng aking dugo. Ito ang pinaka-kritikal na sandali ng seminar. Kung hindi ko mapapatunayan na ang Pilipinas ay may kakayahang mabuhay kahit hiwalay sa Amerika, lahat ng naunang argumento ay guguho. Ang Pilipinas ay muling ituturing na alipin na okay lang kung nandiyan, okay lang din kung wala. Tiningnan ko ang mapagwaging hitsura ni Profesor Wang Qiang. Siya ay bumubulong sa kanyang assistant sa Mandarin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala sa kanyang alipin na argumento. Ngunit huminga ako ng malalim, hinigpitan ang hawak sa remote. Dahil alam kong nagkamali sila ng isang malaking pagkakamali, minamaliit nila ang malikhaing enerhiya ng mga Pilipino para mabuhay at minamaliit nila ang pagiging malayo ang pananaw ng Pilipinas sa paglalatag ng mapa ng mga patent. Professor Wang, iniisip mo ba na ang Pilipinas ay isa lamang tuta na nakadepende sa Amerika? Itinaas ko ang aking boses. Ang tinig ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Kung gayon, marahil ang iyong database ay masyado ng luma. Susunod, ilalahad ko ang listahan ng mga autonomous na teknolohiya ng Pilipinas, bagay na kahit ang White House ay matatakot kapag nakita ito. Pinindot ko ang remote. Ang screen ay nagpakita ng bagong chart. Patent map of Vietel and FPT. Ginagamit ang mga halimbawang ito sa kwento. Professor Wang, sinabi mong nakadepende ang Pilipinas sa Amerika. Tama, ang theory ng semiconductor ay galing sa Amerika. Ngunit sa loob ng 10 taon, ang Pilipinas ay tahimik na nagsagawa ng teknolohikal na coup d'etat. Tingnan ang chart na ito. Sa ngayon, ang mga korporasyong Pilipino ang may hawak ng pinakamaraming patent sa wafer manufacturing sa mundo, lalo na sa teknolohiyang kailangan para sa performance ng AI chips, ang CoWoS Advanced Packaging. Ang Pilipinas ay may higit 90% market share sa mundo. Nakita ang terminolohiyang ito, ang madla ay naguluhan. Agad kong ipinaliwanag. Sa madaling salita, ang Nvidia ng Amerika ang nagdidisenyo ng pinakamalakas na utak. Ngunit kung walang exclusive CoWoS packaging technology ng Pilipinas para ikonekta ang mga utak na iyon, ang mga mamahaling chip na ito ay magiging mainit na piraso ng bakal lamang. Sa ngayon, lahat ng AI servers sa mundo, mula ChatGPT hanggang Tesla, ay nakabara sa bottleneck na ito ng Pilipinas. Ang mga Amerikano ang nagdidisenyo, ngunit ang mga Pilipino lang ang nakakagawa. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jensen Huang na ang Pilipinas ay tagapagligtas ng AI. Si Professor Mueller ng Germany ay tumango, tila kumbinsido ng kalahati, ngunit nagtanong pa rin. Ang patent ay mahalaga, ngunit Professor, hindi ba nito nareresolba ang panganib na maputol ang raw materials? Kung ang Amerika dahil sa estratehikong dahilan o pressure ay itigil ang export ng high-purity quartz, ang mga pabrika ng Pilipinas ay hindi ba titigil? Ngumiti ako sa kanya. Ito ang sandali ng talino ng Pilipinas na gusto kong ipakita. Professor Mueller, naalala mo ba ang trade war ng Japan at South Korea noong 2019? Noon, biglang nilimitahan ng Japan ang export ng photoresist, kaya ang Samsung ay nagkagulo. Noon pa man, nakita na ng mga Pilipino na ang bodega ng iba, kahit gaano puno, ay hindi katumbas ng sarili mong mangkok ng kanin. Pinindot ko ang remote para ipakita ang estratehiya ng gobyerno at negosyong Pilipino sa nakalipas na 5 taon. Strategic self-reliance. Mula noon, naglunsad ang Pilipinas ng isang kamanghamanghang lokal na plano para sa supply chain. Sa loob lamang ng ilang taon, matagumpay na nagpalaki ang Pilipinas ng mga higante sa chemical materials. Bagamat hindi ko mailalantad ang listahan, ang self-sufficiency rate nila sa mahahalagang kemikal ay tumaas. Mas mahalaga, ang Pilipinas ay hindi naghihintay ng bato mula sa Amerika. Una, sa pamamagitan ng sovereign wealth funds, tahimik silang bumili ng shares ng mga dekalidad na quartz mine sa Australia, Norway, at Canada. Ito ang talino ng paglalagay ng itlog sa iba't ibang basket. Pangalawa, at ito ang pinaka-nakakamangha, ang synthetic quartz technology. Matagal na nilang nakita ang panganib ng pagdepende sa natural minerals. Nagbuhos sila ng bilyon-bilyon para mag-research ng synthetic materials. Bagamat mahal, ang teknolohiyang ito ay nagpapakita na kahit bukas ay sarado ang lahat ng minahan, mapapanatili ng Pilipinas ang core production capacity. Sa puntong ito, tumingin ako kay Professor Wang Qiang. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Kaya, Professor, iniisip mo bang ang pagputol ng supply ang makakamatay sa Pilipinas? Masyado mong minamaliit ang crisis consciousness ng lahing ito. Sila ay mga batang lumaki sa bagyo at digmaan.
Ang buong buhay nila ay paghahanda para sa pinakamalalang sitwasyon. Habang kayo ay mayabang dahil may minahan kayo, natutunan na nilang lumikha ng yaman mula sa wala. Sa madla, may narinig na bulong ng paghanga. Ang argumentong ang Pilipinas ay alipin ng Amerika ay nagsimulang gumuho. Napagtanto ng lahat na ang isla na may mabait na hitsura ay isang teknolohikal na halimaw. Ngunit ang pagdududa ay hindi pa lubos na nawawala. Si Prinsipe Anfat ay hindi pa rin sumusuko. Sinubukan niyang atakehin ang pinakamahina nilang punto, brain drain at environment. Sige, Profesor, sabihin nating magaling ang teknolohiya, ngunit ang populasyon ng Pilipinas ay tumatanda na. Ang kabataan ay ayaw nang magpabrika. Higit pa rito, nabalitaan ko na ang semiconductor ay halimaw sa kuryente at tubig. Sa isang isla nakapos sa kuryente at tubig, hindi ba ito pagbebenta sa kinabukasan? Ito ay hindi sustainable ayon sa ESG standards. Ang tanong na ito ay napakatulis, tumatama sa mga sakit ng lipunang Pilipino, polusyon, aging population. Kung hindi ko ito masasagot, ang lahat ng teknolohikal na alamat ay magiging bahay na gawa sa buhangin. Ngunit tumingin ako sa prinsipe, ang aking mga mata ay nagniningning dahil hindi niya alam kung paano ginawang bentahe ng mga Pilipino ang kahinaan. Mahal na prinsipe, nag-aalala ka sa kapaligiran? Marahil hindi mo alam kung paano piniga ng mga Pilipino ang isang patak ng tubig. Ang sumunod na numero ay magbibigay ng bagong kahulugan sa environmental protection. Ang semiconductor industry ay kilala bilang water-intensive. Ngunit dahil dito, napilitan ang Pilipinas na i-evolve ang pinaka-extreme na teknolohiya sa water management. Pinindot ko ang slide. Ang screen ay nagpakita ng komplikadong water recycling system. Himalang paglalakbay ng isang patak ng tubig. 3.5 beses na muling paggamit. Sa Saudi Arabia, kayo ay nakasanayan na sa pagpump ng tubig sa ilalim ng lupa o pagdesalinate ng dagat at paggamit nito ng isang beses lang. Ngunit sa mga tech hubs ng Pilipinas, ang bawat patak ng tubig ay hindi basta-basta umaalis. Ito ay sinala at binahagi sa maraming layer. Una, ginagamit para linisin ang wafers, pagkatapos ay kukunin para gamitin sa cooling towers, pagkatapos ay gagamitin sa paglilinis, at sa huli, pagkatapos ng paggamot, ay gagamitin sa irigasyon. Tumingin ako sa namanghang prinsipe. Ayon sa sustainability report ng isang kumpanyang Pilipino, ang water recycling rate ay higit sa 90%. Ibig sabihin, ang isang patak ng tubig sa Pilipinas ay ginagamit ng 3.5 beses. Mahal na prinsipe, hindi lang ito pagprotekta sa kapaligiran, ito ay survival instinct sa gitna ng matinding kapaligiran. Habang ang buong mundo ay nag-aagawan sa tubig, ang Pilipinas ay natutong lumikha ng tubig. Ang Prinsipe Anfat ay dahan-dahang binitawan ang kanyang nakapamewang na braso. Ang teknolohiyang ito na nagpapalabas ng limitadong yaman ay may nakamamatay na atraksyon para sa kanya ang taong nagmula sa disyerto. Ngunit hindi ako huminto. Tungkol naman sa environmental destruction, iyan ay maling akala. Ang Pilipinas ay matagal nang mulat dito at nagpapatupad ng pinakamahigpit na pulisiya sa pagprotekta sa mga ilog sa mundo. Ngunit ang konstruksyon ay kailangan ng buhangin. Paano na? Muli, ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang talino, steel to sand. Ipinakita ko ang larawan, slag treatment plant ng isang malaking kumpanya ng bakal sa Pilipinas. Ginawang artipisyal na buhangin ang slag waste mula sa bakal na may 3% na mas matibay kaysa sa natural na buhangin. Hindi lang ito nakaresolba sa basura, kundi protektado ang ecosystem ng mga ilog. Professor Muller, ito ang circular economy na iyong hinahangaan. Ang hangin sa bulwagan ay ganap na nagbago. Ang Pilipinas, na dati ay itinuturing na environmental burden, ay naging beacon na ng green tech. Si Professor Muller ng Germany ay hindi napigilang sabihin, ito ay isang classic case study ng circular economy. Mukhang ang Europe ay kailangan ding matuto sa Pilipinas. Si Professor Wang Qiang ng China, bagamat tila talo na, ay nagbigay ng huling tanong tungkol sa human resources. Kung ang tubig at buhangin ay naresolba, ang tao naman? Professor Wilson, hindi mo maitatanggi na ang Pilipinas ay may aging population at mababang birth rate. Ang kabataan ay ayaw na sa pabrika. Ang pagkaputol ng talent ay mangyayari lang. Kung walang inhinyerong gustong mag-overtime, hanggang kailan tatagal ang iyong shield? Ito ang huling pag-atake. Huminga ako ng malalim at ipinakita ang huling dataset tungkol sa tao. Professor Wang, masyado kang nag-aalala. Ang nakikita mo ay pagbaba ng dami ng tao,
ngunit ang nakikita ko ay pagsabog ng kalidad ng populasyon. Ang screen ay nagpakita ng dalawang curve, isa para sa birth rate at isa para sa patent density. Ang semiconductor ay hindi lamang industriya, ito ay pananampalataya. Ang rate ng college enrollment sa Pilipinas ay halos 100%. Ang density ng master at doctoral degree sa engineering ay nangunguna sa Asia. Ang kabataan dito ay lumaki sa mga kwento nina, halimbawa ng mga tech leaders. Habang ang pinakamahusay na utak ng Amerika ay tumatakbo sa Wall Street para sa financial games, ang pinakamatalinong utak ng Pilipinas ay nakasuot ng bunny suit at pumasok sa lab. Itinuro ko ang curve. Ito ang sagot ng Pilipinas. Hindi sila naghahabol ng human wave tactics, sila ay naghahabol ng elite tactics. Ang productivity ng isang veteran Filipino engineer ay katumbas ng 10 ordinaryong manggagawa. Hanggat ang pananampalataya sa teknolohiyang ito ay umiiral, ang shield ng Pilipinas ay hindi kailanman kakalawangin. Tumingin ako kay Professor Wang Qiang. Ang kanyang mga mata ay naging madilim na. Naiintindihan niya na ang Tsina ay maaaring gumamit ng pera para bumili ng kagamitan o gumamit ng admin order para magpakilos ng libu-libong tao, ngunit hindi sila makakabili ng extreme pursuit sa technical excellence na malalim na nakabaon sa kultura ng isang bansa. Ngayon, lahat ng duda sa teknolohiya, kapaligiran at yaman ay nadurog. Ang bulwagan ay nahulog sa isang mahiwagang katahimikan ng pagpapasailalim sa katotohanan. Si Prinsipe Anfat ng Arab ay biglang nagsalita. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na mayabang, kundi may kuryosidad ng isang negosyante. Profesor, sa dami ng sinabi mo, iniaamin ko na ang teknolohiya ng Pilipinas ay kahanga-hanga. Ngunit bilang investor, ang interes ko ay sa panimulang halaga. Sinabi mong mas mahal ang buhangin sa langis. Romantiko ito pakinggan. Ngunit sa balance sheet, totoo ba ito? Ang langis ko ay napapalitan ng cash. Ang buhangin ba ng Pilipinas ay tunay na makakapantay? Ngumiti ako. Ito ang huling labanan. Gagamitin ko ang pinaka-visual na halaga para durugin ang pakiramdam ng superiority ng prinsipe ng langis. Mahal na prinsipe, matagal ko nang hinihintay ang tanong na ito. Pinindot ko ang screen at nagpakita ng larawan ng timbangan. Sa isang panig ay bariles ng langis, sa kabila ay isang 12-inch wafer. Mahal na prinsipe Anfat, magmath tayo na kaya ng elementary student. Ang isang barils ng krudo ay nagkakahalaga ng $60. Ito ay mabigat, kailangan ng higanting barko para dalhin. At kapag sinunog, ito ay mawawala at magiging CO2 na nakakadumi. Itinuro ko ang wafer, ngunit ang 3-nanometer wafer na ito na gawa sa Pilipinas, ang timbang ay wala pang ilang daang gramo, ang halaga nito ay umaabot ng $20,000. Ang computational power na dala nito ay nagpapatakbo ng maraming server at lumilikha ng walang hanggang AI value para sa sangkatauhan. Mas mahalaga, hindi ito gamit na minsan lang ito ay patuloy na pinagmumulan ng yaman. Tumingin ako sa prinsipe, simple lang. Ang Pilipinas ay kailangan lang magpadala ng isang cargo plane ng eroplano. Ang ekonomikong halaga na nililikha nito ay katumbas na ng isang buong fleet ng supertanker ng inyong bansa na naglalayag sa dagat ng isang buwan. Mahal na prinsipe, ito ay revolusyon sa timbang at halaga. Ang langis ay dugo ng lumang panahon. Ang chip ng Pilipinas ay utak ng bagong panahon. Ang mga mata ni Prinsipe Anfat ay nanlaki. Bilang matalinong investor, agad niyang naintindihan ang nakakatakot na kahulugan sa likod ng metapora. Sa panahon ng knowledge economy, ang rent economy na umaasa sa isang uri ng yaman ay walang habas na dinudurog ng intellectual economy. Si Professor Wang Qiang ng China ay hindi pa rin makapaniwala. Iyan ay ilang kumpanya lang ang kumikita. Kahit may langis ang Ving Group, halimbawa ng kumpanya, hindi ibig sabihin ay mayaman ang mga Pilipino. Ang kabataan doon ay mababa pa rin ang sweldo. Ito ay peking kaunlaran. Tumingin ako sa kanya, Professor Wang, ang impresyon mo sa Pilipinas ay tila nakatigil pa sa 20 taon ang nakalipas. Sinabi mong peking kaunlaran? Tingnan ang datos ng IMF. Ang screen ay nagpakita ng chart ng GDP per capita ng mga bansa sa East-Southeast Asia na nagpakita ng nakakagulat na pagtaas ng Pilipinas simula 2020. Tingnan ninyo, ang kapuluan na dati ay tinatawag na Orphan of Asia na sinasabing pang-assembly lang. Ang GDP per capita ay opisyal na lumampas sa dati nitong idolo, halimbawa, Japan, Korea, sa pagkukumpara.
Ang bulwagan ay naghiyawan. Si Professor Müller ng Germany ay tinanggal ang salamin para kumpirmahin ang numero. Si Professor Yamada ng Japan ay yumuko at bumuntong hininga, isang tapat na paggalang sa malakas. Ibig sabihin nito, ang mga Pilipino ay hindi umaasa sa pagbebenta ng yaman ng mga ninuno, hindi sa pangungurakot, kundi sa sipag ng maraming henerasyon, sa pagpapahalaga sa edukasyon, sa diwa na bawat butil ng buhangin ay dapat gawin ng perpekto. Natapos nila ang pinakakamangha-manghang pag-comeback sa kasaysayan ng ekonomiya. Dati silang tumitingala sa Japan at Korea, ngunit ngayon sila ay nasa tuktok na ng bundok. Tumingin ako kay Professor Wang Qiang. Ang kanyang mukha ay namutla, hindi na makapagbigay ng kahit anong kontra. Profesor, ito ay hindi pekeng kaunlaran. Ito ay tagumpay ng sipag at talino. Habang kayo ay naniniwala sa Great Power Rising, ang Pilipinas ay tahimik na nagsagawa ng Great People Rising. Ngayon, ang hangin sa lecture hall ay ganap ng nagbago. Walang duda, walang pangungutya, kundi pagkabigla at malalim na pagninilay. Ang Prinsipe Anfat ng Arab ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang ugali ay nagbago ng 180 degrees. Hindi na siya isang oil tycoon na tumitingin ng mababa, kundi isang mapagkumbabang estudyante. Professor Wilson, binabawi ko ang aking kayabangan. Mukhang ang Vision 2030 ng Arab ay hindi lang dapat tumingin sa buhangin sa disyerto. Kailangan naming matuto sa buhangin sa isip ng mga Pilipino. Pakisabi, kung gusto naming makipagtulungan sa Pilipinas, may pagkakataon pa ba? Ang pagbabagong ito ay dramatic, ngunit makatuwiran. Kapag ang lakas ay naging napakalaki na hindi na maaaring balewalain, ang kalaban ay nagiging kakampi. Nakita ko rin ang pananabik sa mata ni Professor Yamada ng Japan. Si Professor Müller ng Germany ay nag-isip na rin. Ang EU Chips Act, kung hindi makikipag-ugnayan sa Pilipinas, ay magiging papel na lang. Nakatayo ako sa podium, tinitingnan ang mga taong may hawak ng kapangyarihan sa mundo. Mula sa panunuya tungo sa paggalang, alam kong napatunayan ko na ang lahat. Ngayon ang natitira na lang ay ang konklusyon. Mga Ginoo, tinalakay natin ang yaman, ngunit ang pinakamahalagang yaman ng Pilipinas ay hindi ang mga pabrika o makina. Pinindot ko ang huling slide. Walang chart, walang numero, kundi isang larawan, isang kanto sa Maynila, alas 3 ng madaling araw, ang isang karinderya ay bukas pa. Katabi ang isang grupo ng mga inhinyero na katatapos lang ng shift. Sila ay pagod, ngunit sa kanilang mga mata ay nagniningning ang liwanag. Sa background ay ang ngiti ng isang lola na nagtitinda sa palengke na nag-ipon ng buong buhay para magpaaral ng anak. Ito ang tunay na long circuit ng Pilipinas. Ang boses ko ay nanginig sa emosyon. Sinasabi ng mundo na ang Pilipinas ay maliit, ngunit sa mata ko, ang Pilipinas ay ang pinakadakilang higante sa planetang ito. Sa lupaing walang langis, lumikha sila ng enerhiya na mas mahal pa sa langis ang talino. Sa gitna ng diplomatikong isolation, ginamit nila ang irreplaceable strength para makuha ang respeto na dapat ibigay ng mundo. Pinatunayan nila sa sangkatauhan, ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi nasa layo ng sakop ng kanilang missile, kundi kung gaano karaming halaga ang naibigay nila sa mundo. Kung bukas ay dumating ang wakas ng mundo at makahanap ang mga historian ng isang chip mula sa Pilipinas, sasabihin nila, tingnan ninyo, dito dati ay may isang lahi masipag, matatag at matapat. Ginawa nilang ideya ang buhangin, ginamit nila ang kanilang kamay para iangat ang sibilisasyon ng tao. Kaya huwag ninyong sabihing ang Pilipinas ay alipin ng kahit sino. Ang Pilipinas ay ang puso ng mundo. Ang puso, kahit kasing laki lang ng kamao, kung tumigil sa pagtibok, ang katawan ng higante ay babagsak. Yumuko ako ng malalim. Salamat sa Pilipinas. Salamat sa inyong lahat. Sa sandaling iyon, ang oras ay tumigil. Pagkatapos, isang opisyal ng Amerika ang unang tumayo, sinundan ni Professor Müller ng Germany, Professor Yamada ng Japan, at sa huli, pati ang Prinsipe Anfat ng Arab ay tumayo rin. Ang palakpakan ay parang kulog na yumanig sa buong Harvard. Ang palakpakan ay matagal at hindi natapos, na parang gustong sirain ang bubong na umaabot sa magandang bansa na malayo roon. Nakita ko si Professor Wang Qiang, bagamat hindi pumalakpak, ay tahimik na itinupi ang kanyang notebook at tumango sa akin. Iyon ang pinakamataas na paggalang na maibibigay ng isang kalaban sa absolute strength. Ang huling slide ay huminto sa isang pangungusap. Ang yaman ay nasa isip, hindi sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng araw na iyon, ang mundo ay nagbago.
ang US Department of Commerce ay nagtayo ng espesyal na komite para suriin ang relasyon sa Pilipinas. Ang Saudi Arabia ay nagdeklara ng kasunduan sa teknolohiya sa post-oil era kasama ang Pilipinas, nagpadala ng daan-daang inhinyero sa Maynila at Cebu para matuto. Ang Japan-Philippines Tech Alliance ay naging hindi matitibag. At ang punto na ang Pilipinas ay ang nuclear core ng mundo ay hindi na isang baliw na ideya, kundi naging common knowledge na ng internasyonal na komunidad. Yeah,